of His Word. Sa chapter 1, or yung theme, Joy in the Lord. Sa chapter 1, nag-focus si Pablo, Joy in Suffering. At yan ang, dyan iikot ngayon yung atin pong pag-aaralan. Okay? Joy in Suffering. Kagalakan sa pagdurusa o paghihirap. Or i-rephrase natin, kagalakan sa gitna ng paghihirap. Kagalakan sa gitna ng pagdurusa. Okay? Suffering. Now, suffering is a reality in the Christian life. Tandaan natin yan. Kahit tayo ay mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo exempted sa tinatawag nating suffering. But of course, depende sa klase ng sufferings. If we suffer because of sin, or if we suffer because of our wrongdoings, wrong actions, wrong decisions, maybe i-allow ng Lord yon for us to learn, for us to realize sa mga pagkakamaling nagagawa po natin. Pero itong sufferings na tinutukoy ni Pablo, ito yung sufferings because of Jesus Christ. Suffering because you are a Christian. Suffering because you are a follower of Christ. Nag-suffer ka dahil nangaral ka ng salita ng Diyos. At ito yung case ni Pablo. Kaya siya nakulong, kaya siya nag-suffer. It is because of the gospel of Christ. Nag-suffer siya dahil sa kanyang pananampalataya. Nag-suffer siya dahil ginawa niya yung tama. So suffering is a reality in the Christian life. Tandaan natin. Hindi po nangako ang Diyos na pag sumunod tayo sa Kanya, ay wala na tayong haharaping mga pagsubok, paghihirap. Okay? Pero nangako po ang Diyos na anumang pagsubok ang ating haharapin, pwede niya tayong bigyan ng kagalakan. Amen? The Scripture assures us that it is not without purpose. May layunin ang Diyos, bakit po niya pinahintulutan na mag-suffer. Makaranas tayo ng mga sufferings because of His Son, the Lord Jesus Christ. May layunin po. Marahil ang layunin ng Diyos para patatagin tayo. Ang layunin ng Diyos para magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Pero mayroon pong purpose ang Diyos kung bakit po niya pinahintulutan yung mga sufferings. Now, even in prison, the Apostle Paul experienced deep joy. Okay? Not because of his circumstances, but because of his relationship with Christ. Na-define natin yung pagkakaiba ng happiness sa joy. So si Apostle Paul, kahit siya po ay nasa loob ng nabilanggo po si Pablo, pero naranasan niya yung kagalakan. At dito natin makikita sa example ni Pablo na yung kagalakan na yun ay hindi nakabase sa nangyayari sa kanyang paligid. Kundi yung kagalakan na yun ay nagmumula sa kanyang relasyon kay Kristo. At yung kagalakan na yun din yung kagalakan na pwedeng mong maranasan, pwede nating maranasan bilang mga mananampalataya ni Kristo. This passage challenges us to embrace a biblical perspective on suffering. Sa pag-aaral natin ito, maiiba po ang ating pananaw pagdating po sa suffering. Pwede pala natin tingnan yung suffering sa pananaw ng Biblia. Pwede natin tingnan yung suffering as an opportunity for growth, a path to purpose, na yung suffering na yon, yun yung daan ng Diyos para ma-fulfill ang kanyang purpose.
or a source of eternal reward. Na through that suffering, we will experience God's reward. Kung nag-suffer ka dahil kay Kristo, great is your reward in heaven. Amen? Kung nag-suffer ka because you do what is right in the sight of God, then hindi po makakalimutan ng Diyos yung sufferings na yan. May mga tanong na atin pong pag-aralan ngayon. Number 1 po dito, why joy in suffering? Why joy in suffering? There are 3 reasons kung bakit. Now, bakit kailangan nating magalak sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pagkurusa, sa gitna ng paghihirap? Bakit kailangan nating maging magalak? Why joy in suffering? The first reason, number 1, suffering for Christ is a privilege. Suffering for Christ is a privilege. Verse 29, sabi ni Apostle Paul, sabi sa verse 29, for unto you, sabi dito, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Minsan, ang gusto lang nating mga Kristiyano, maniwala lang eh. Ayaw nating mag-suffer for Christ. Kaya konting hirap lang sa paglilingkod, ayaw na natin, titigil na tayo because we don't want to suffer. Di ba? Pero anong sabi dito? Yung pagsampalataya kay Kristo, pribilehiyo. Hindi lang po pagsampalataya, even yung mag-suffer ka para sa Panginoon. It is a great privilege to suffer for Christ. At yan po ang para kay Pablo. Paul reminds believers that suffering for Christ is not an accident. It is a privilege given by God. Saan ba ang mas pipiliin natin? Nag-suffer tayo sa kasamaan? O nag-suffer ka dahil kay Kristo? Kasi si Pablo, andun yung kagalakan niya. Bakit? Itong sufferings na naranasan ko, dahil yan sa aking Panginoon. Isang karangalan na mag-suffer ako for my Lord. Kasi aking Lord nag-suffer for my sake. He gave His life for me. And this time, kailangan natin ipakita, are we willing to suffer for Christ's sake? So instead of seeing trials as a punishment, we should see them as an opportunity to share in Christ's mission. Okay? Minsan, akala natin yung mga paghihirap na nararanasan natin as a Christian, akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero kung titingnan natin pala yung mas malawak na, sa mas malawak na perspective, sometimes sufferings, isang opportunity yan to share in Christ's sufferings or mission. Isang opportunity, isang pribilehiyo na makisalo po tayo doon po sa mission ng ating Panginoon. Now, the early apostles rejoiced when they suffered for Christ because it confirmed that they were standing for the truth. Acts chapter 5, verse 41. Open your Bible, please. Acts chapter 5 and verse 41. Okay? Are you still with me? Okay? Acts 5 verse 41. And they
departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Okay? Now, ang nangyari po dito, yung mga apostol, okay? Nakaranas po sila ng persecution. Now, kung babasahin natin, verse 40, basahin ko sa Tagalog. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Verse 41, umalis doon ang mga apostol na masayang masaya. Can you imagine, no? Hinagupit sila. No? Umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. And verse 42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo, pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Okay? Even the early apostles rejoiced. Naging masaya sila, nagalak sila doon sa kahirapang nasapit nila sa mga tao. Jesus Himself taught that those who suffer for righteousness' sake are blessed and have a great reward in heaven. Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Sundan nyo lang sa inyong mga mata. I will read in Tagalog translation. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. 11. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So kung nagsasuffer tayo because of Jesus Christ, kung naghihirap ka, inuusig ka dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, pinanindigan mo lang yung totoo, nanindigan ka lang kung ano yung prinsipyo ng Biblia, tapos inusig ka ng mga tao, kaaway ang dating sa kanila dahil ikaw ay naging Kristiyano. Sabi ng Bible, great is your reward in heaven. Maggalak ka kasi isang pribilehiyo ang magdusa para sa Panginoon. Suffering for Christ is a privilege. Why joy in suffering? Letter B, because suffering helps us grow spiritually. Suffering helps us grow spiritually. James chapter 1 verses 2 to 4. Sabi ni Pablo, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Sabi ni James sa mga believers. Okay? 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Sabi sa verse 6, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto,
Sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesus Kristo. Okay? Now, hardships refine our faith like fire purifies gold, making us spiritually mature. Yun yung advantage ng mga pagsubok na inaalaw ng Lord sa atin. Pagdurusa, paghihirap, problema. Because you are a Christian, you are a follower of Christ, yun pala ginagamit ng Diyos yun para ikaw ay lumago spiritually. Para ikaw ay maging matatag spiritually. May binigay siyang example, kagaya ng gold na kailangan ipadaan mo siya sa mainit na apoy para malaman kung tunay o hindi. So yung faith natin minsan, sinusubok ng Panginoon kung totoo o hindi. Ang daling sabihin na follower ako ni Jesus, naniniwala ko kay Jesus, pero pag dumaan sa pagsubok, minsan hindi makita yung ating pananampalataya. Okay? Ang daming nagsabi na follower ako ni Jesus, pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng sufferings, nawala. But if you are a true Christian, suffering helps you grow spiritually. Kasi the more na sinusubok ka ng Panginoon, the more na tumatatag ka spiritually. The more na lumalalim ka sa Panginoon. Amen? Yun ang dapat na reaksyon o respond ng isang tunay na mananampalataya. Trials develop endurance, patience, and deeper trust in God. Maganda pala ang maidulot nito sa atin if we look at things in God's perspective. Okay? Through suffering, we learn to depend on God and experience His power in our weakness. Sinabi din yan ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10. Sabi niya sa verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. So suffering, or through suffering, we learn to depend on God. Natutunan natin mag-rely sa Diyos. So instead of asking, Lord, why me? Lord, bakit ako pa? Bakit ako pa ang nakaranas ng sufferings? Faithful naman ako sa iyo. No? Sumusunod naman ako sa kakalooban mo. But Lord, why me? May ganun tayong tendency. No? Lalo na pag hindi natin tanggap. Bakit inalaw ng Diyos yung sufferings na yun? Pwede bang mangyari na mag-suffer ang isang taong sumusunod naman sa Diyos? Anong nangyari kay Job? Bakit inalaw ng Diyos na mag-suffer si Job? Mag-suffer siya physically? Mag-suffer siya emotionally? Si Job ay isang taong maka-Diyos. Si Job ay isang taong sumusunod sa Diyos.
Pero makikita naman natin dito yung purpose ng Panginoon. Okay? Yung kagandahan doon sa chapter 1 ng Job, instead na magreklamo si Job, he worshiped God. So sa ganong reaction ni Job, hindi siya nagkasala sa Diyos. Kasi nagtiwala siya. No? Nagtiwala siya sa Diyos. So instead of asking, why me? We should ask, what is God teaching me through this? Ano bang gustong ituro ni Lord sa akin? Instead na sabihin natin, Lord, bakit ako? Pwede natin sabihin, Lord, ano ba ang layunin mo sa mga pagsubok na ito? What is God teaching me through this? So kung titingnan lang natin sa perspective ng Diyos, ginagamit ng Diyos ang suffering para lumago po tayo. Amen? So suffering, why joy in suffering? Suffering for Christ is a privilege. Suffering helps us grow spiritually. Let us see, suffering advances the gospel. Yan ang case ni Apostle Paul. Verses 12 and 14, Philippians chapter 1. Sabi ni Paul, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Kita niyo? Oh, verse 12 pala muna. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Now, Paul's imprisonment did not stop the gospel. Instead, it provided new opportunities to share Christ. Nakulong na nga si Pablo, siguro akala ng iba, kaya nga siya kinulong kasi magpipreach siya ng gospel eh. So akala ng iba, pag nakulong na to, titigil na yan. Pero hindi. Yung kanyang pagkakulong, ay mas lalo pa nga lumaganap yung gospel kahit doon sa loob. No? Paul's imprisonment did not stop the gospel. Sa halip, it provided new opportunities. Na anong point natin? Sana yung mga sufferings, problems, trials na naranasan natin, sana hindi yan rason para titigil tayo na gawin ang misyon natin bilang Kristiyano. Nakaranas lang ng persecution, hindi na nag-share ng gospel. Na-persecute lang dahil nung nag-share ka, nakarinig ka ng hindi maganda, sa nashiran mo, ayaw mo nang ipagpatuloy. I don't know if you experience that. Maganda yung motibo mo, gusto mo mag-share kasi gusto mo mag-save sila. Pero sa halip na matuwa sila dahil nag-share ka, masama ngayon yung tingin kayo, naging kaaway ka na nila. Kaya nga sabi ni Pablo, no, have I now become your enemy for telling you the truth? Kaaway na ngayon yung tingin mo sa akin. Sinabi ko lang naman yung totoo sa inyo, yung katotohanan. And many of us experience that. No? Nag-share ka sa best friend mo, ngayon magkaaway na kayo. Nag-share ka sa mga kasama mo sa trabaho, ngayon umiiwas sila sa iyo. Pero sana, katulad ni Pablo, yung suffering na meron siya, hindi po yun nag-stop ng pagpalaganap ng gospel. His chains became a testimony, leading even Roman guards to hear about Jesus. No, can you imagine, no, andun sa loob, nakagapos doon sa isang bantay, okay? Pero kahit yung mga Roman guards nakarinig patungkol kay Kristo. Okay? So makikita natin, seeing Paul's faith
Other believers became more courageous in spreading the word. Yun ang sabi sa verse kanina. Nung nakita nila yung kalagayan ni Pablo, at mas lalo pa ngang lumaganap ang gospel doon, nagbigay ngayon ito ng lakas ng loob sa mga kapatiran. Ibahagi din ang gospel. Si Pablo nga nakakulong, hindi huminto. Tayo na andito sa labas, mas lalo tayong mangaral ng salita ng Diyos. Our response to suffering can serve as a powerful witness to unbelievers. Minsan yung sufferings natin, gagamitin niya ng Diyos para maging blessing sa mga taong wala pa kay Kristo. Nakadepende lang paano tayo mag-react. Paano tayo mag-respond sa sufferings na yon. Why joy in suffering? Because suffering advances the gospel. Okay? What kind of suffering did Paul experience? Ano ba klaseng pagdurusa ito ang naranasan po ni Pablo? So una, nasa verse 13, tingnan niyo po. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. What kind of suffering did Paul experience? So una, si Paul po ay nagsuffer ng imprisonment, of course. Paul was jailed for preaching the gospel. Yet he saw it as part of God's plan. Napakagandang example ni Pablo, no? Hindi niya tinitingnan yon sa human perspective eh. Tinitingnan niya to, plano ito ng Diyos. Itong pagkakulong ko, plano ito ng Diyos. So instead of complaining, he used his imprisonment as a platform to share Christ. Ginamit niya yon bilang pagkakataon na maibahagi palalo itong kanyang Panginoon. No? Sa kanyang imprisonment, he wrote letters of encouragement. No? Like Philippians, that continue to impact the church today. Yung letter ni Pablo, even sa lahat ng iglesia, naging blessing yan. No? Even tayo, pinag-aaralan natin ito, pero ang daming mga blessings na ma-experience natin, matanggap natin through this letter. No? Now, anong lesson po dito mga kapatid? Now, listen to this. Even in tough situations, God can use us to glorify Him. Amen? Pwede kang gamitin pa ng Panginoon kahit sa mga sitwasyon na para sa iyo hirap ka. Yung kalagayan mo ngayon na nahihirapan ka dahil sa iyong maybe sa iyong pagsubok na pinagdaraanan, pwede yan gamitin ng Lord to glorify His name. No? So nagsuffer po si Apostle Paul, imprisonment. Pangalawa, opposition from others. Verse 17 and 18. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Verse 18, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and either in to rejoice, ye and will rejoice. Makikita po natin dito sa context, some people preach Christ with wrong motives. Yung iba out of envy and rivalry. Yung iba nagpipreach para pahirapan din si Pablo eh. Iba yung motibo nila. No? Akala nila na pag ginawa din nila yon, siguro mahihirapan si Pablo. No? So some people preach Christ with wrong motives, out of envy
to make Paul's situation worse. Now, si Pablo naman, alam niya na mayroong nangangaral na hindi matama ang motibo. So instead of being discouraged, Paul focused on what mattered most, that Christ was being preached. Para naman kay Pablo, bahala kayo kung tama ang motibo niyo o hindi. Para sa akin, pinapangaral si Kristo. Yun naman ang tingin ni Pablo. Okay? Iba ang motibo, pero para kay Pablo, anuman ang motibo mo, yung importante dito, pinapangaral nyo si Kristo. Okay? Now, anong point natin dito? This teaches us to stay focused on God's purpose rather than being distracted by critics or negativity. Minsan, yung ginagawa, may mga tao naglilingkod pero hindi tama motibo nila sa Diyos. Pananagutan nila yan kay Lord. Okay? Pero sana wag tayong ma-distract. Wag tayong mag-focus sa kanilang ginagawa kung tama motibo nila o hindi. Importante, focus ka sa purpose ng Panginoon. No? Kasi minsan pag na-distract tayo, minsan apektado din ang ating paglilingkod sa Diyos. Nakatingin tayo sa tao, minsan yun pa yung dahilan na hindi ka na magpapatuloy. No? So, opposition from others. Naranasan po ni Pablo yan. Pero tinitingnan ni Pablo yung mga bagay na yan in positive or biblical na pananaw. Okay? Opposition from others. Ano pa po? Uncertainty of life. Verses 20 and 21. Verse 20 and 21. Verse 20, sabi sa English, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Now, Paul did not know if he would live or be executed, yet he remained confident in Christ. Now, this is the first imprisonment. Mayroon siyang hope na makakalabas siya. Pero para kay Pablo, mamatay man ako, okay lang. Kapiling kong Panginoon. Pero kung manatili pa ako, okay lang din. Kasi makakatulong pa ako sa inyo. Okay? Kaya nga nasabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Okay? So Paul did not know if he would live or be executed. Unlike sa second imprisonment, yung sinulat niya yung sa Timothy, yun, alam niya na, malapit na siyang mamatay. Napansin niyo, mayroon siyang sulat doon. No? Ano ba yun? Na malapit na yung oras niya, sabi niya. So doon, alam na ni Pablo na hindi na siya makakalabas at mamamatay siya. Pero dito, mayroon siyang hope na makakalaya pa siya. Pero, sabi niya, kung ano man ang mangyari sa akin, walang problema. Ano? He declared, for to me to
To live is Christ and to die is gain. Whether he live or die, his goal was to glorify Jesus. Okay? Kung mamamatay man ako, yun ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung mabubuhay man ako, yan pa rin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para kay Pablo, mamatay o buhay, lahat ng yun ay for the glory of God. Okay? We must have an eternal mindset knowing that this life is temporary, but our hope in Christ is everlasting. Dito po sa lupa na ginagalawan po natin, alam naman natin na hindi naman tayo panghabang panahon. Pero habang nandito po tayo sa lupa, nabubuhay tayo. Sana huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na nabubuhay tayo to glorify Jesus. Nabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Many people died, pero ang buhay nila ay hindi nakakalugod sa Diyos. So kung ikaw, Kristiyano, piliin natin ang buhay na nakakalugod sa Diyos. Kasi darating man yung time, kunin tayo ng Lord, hindi tayo mahihiya kasi ginamit mo ang buhay mo to glorify Jesus. Okay? Uncertainty of life, isa po yan sa sufferings ni Apostle Paul. Okay? Now, Paul's reason for joy in suffering. Bakit si Pablo andyan sa kanya yung kagalakan sa likod ng pagdurusa o paghihirap? Bakit may galak sa kay Pablo? Okay? So yung unang reason dito, because joy in the progress, or the first po is joy in the progress of the gospel. Nabasa natin yan kanina. Paul was in prison, but instead of being discouraged, he rejoiced because his situation advanced the gospel. His imprisonment led to the gospel was preached to the palace guards. No? Nakarinig din po yung mga gwardiya doon. Other believers are being encouraged to boldly proclaim Christ. Kaya natutuwa si Pablo, mayroon siyang kagalakan dahil yung gospel ay hindi nasayang. Okay? Our trials can be opportunities for the gospel to be shared. So instead of complaining, we should ask, how can this situation glorify God? Paano ko ba i-glorify ang Lord sa sitwasyong ito? Dumaranas ako ng pag-uusig. Paano ko ba i-glorify ang Diyos in my situation? So yung trials natin, opportunity yan. Marahil para yung gospel ay maibahagi po natin sa ibang tao. Okay? Joy in the progress of the gospel. Second reason for joy in suffering, joy in a Christ-centered life. Okay? Verses 19 to 26. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Yun ang sabi ni Pablo. Paul declared, for to me, to live is Christ, and to die is gain.
his greatest desire was not personal comfort, but to glorify Christ, whether in life or in death. No? Kung tayo lang siguro, mas pipiliin natin yung comfort kaysa sufferings. Di ba? Sino ba sa atin dito na mas pipiliin natin na yung hirap kaysa yung comfort na okay ka? So, ang natural na tendency natin, mas gusto natin yung komportable tayo. Okay? Ayaw natin yung nagdurusa tayo. Pero kay Pablo, his greatest desire was not personal comfort, but to glorify Christ. Yun yung mindset ni Pablo. If he lived, he would serve Christ. If he died, he would be with Christ. Either way, he had joy. Yun ang para kay Pablo. Saan man, ano man ang mangyari sa akin, yung kagalakan ko hindi mawawala. Kung mabubuhay ako, makakasurvive ako, magpapatuloy ako sa paglilingkod kay Kristo. Pero kung kukunin niya ako, para kay Pablo, much better. Kasi makakasama ko yung aking tagapagligtas. So ano man ang mangyari sa akin, importante, may kagalakan ako. When Christ is our ultimate purpose, nothing can steal our joy. Not suffering, not hardships, not even death. Kaya masasabi natin, no, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Yung verse na to, palagi natin yan nakikita minsan pag may patay. No, nakalagay yan sa kabaong. For to me, to live is Christ, and to die is gain. You know what? Maybe maraming mga tao nakalagay lang dyan, for to me to live is Christ, but they don't really understand the meaning of it. Even Christians, na-memorize natin ito, for to me to live is Christ. Pero in reality, we are living for ourselves. We are following our own desires. When we say, for to me to live is Christ, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sinusunod natin ang kanyang mga utos, because ano man ang utos ni Kristo, yun yung ating ipinapamuhay. For to me to live is Christ. Pero itong verse na to, magiging useless yan if we are not following the Lord Jesus Christ. So yung buhay natin nagiging useless. Kasi sa halip na magamit tayo ng Panginoon to fulfill His purpose, ay hindi tayo magamit-gamit ng Panginoon. Okay? For to me to live is Christ, and to die is gain. So joy in the progress of the gospel, joy in a Christ-centered life, then joy in suffering for Christ. Sa 27 to 30, basahin natin. Ready? Verse 27 begin. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which is so in me, and now here to be in me. Now, Paul encouraged the Philippians to live worthy of the gospel in conduct, speech, and faith.
Yun yung encouragement ni Pablo. Na kayong mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, live worthy of the gospel. Tayo po ay na-saved by the gospel. At inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo according to the gospel. In conduct, sa ating pamumuhay, in speech, in faith. Yan ang encouragement ni Pablo. Okay? He encouraged the believers to live worthy of the gospel. He encouraged the Philippians to stand firm in the face of opposition, not fearing suffering, because it is a privilege to suffer for Christ. Suffering for Christ is not a punishment, but a sign of our faithfulness to Him. Isang kagalakan at karangalan, ulitin ko, na magdusa tayo para kay Kristo. Okay? So instead of avoiding difficulties, we should see suffering for Christ as an honor and a way to deepen our faith. Anong application nito sa atin? Una, the first life application, mga kapatid, look to Christ, not the crisis. Paul did not focus on his imprisonment, but on how God was using it. So instead of asking, why is this happening? Pwede tayo magtanong, how can God be glorified in this? Look to Christ, not the crisis. May tendency tayo minsan na nakatutok doon sa krisis ng buhay natin kaysa kay Kristo. Nada-divert po tayo, nakafocus tayo doon. But look to Christ, not to the crisis. Second application, find joy in serving God, not in circumstances. If our joy depends on comfort, wealth, or success, we will always be disappointed. Kung dyan lang tayo nakatingin, yung joy natin nakadepend doon sa comfort, doon sa wealth, sa success, madi-disappoint po tayo. But if our joy is in Christ and His mission, we will remain unshaken even in trials. Kaya nga, gusto ni Pablo, focus tayo kay Kristo. Kasi kahit niyayanig ang ating pananampalataya, makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Find joy in serving God, not in circumstances. The third application is stand firm in your faith, even in suffering. Trials test our faith and make us stronger. When we endure hardship for Christ, we grow spiritually and encourage others. Yun yung kagandahan. No? Stand firm in your faith. Ngayon, nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Be strong. Stand firm. Magpakatatag ka sa Panginoon. Okay? Stand firm in your faith even in times of suffering. Anong leksyon na alalahanin po natin? Huwag nating kalimutan itong mga lessons na ito. But before that, true joy is not found in the absence of suffering, but in the presence of Christ. Yung totoong kagalakan, hindi po yung nagagala ka kasi walang mga sufferings, no?
Kasi yung ating joy nasa kay Kristo po. So the more you grow in the Lord, the more na lumalalim ka kay Kristo, the more na mararanasan po natin yung kagalagan. Like Paul, we can rejoice in every situation when our lives are centered on Him. No matter what trials we face, let us hold on to Philippians chapter 4, verse 4. Ano yun? Philippians 4:4. Basahin natin. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Let us choose joy in suffering, knowing that God is working through our trials for His glory. So dapat magalak tayo. Kasi alam natin yung mga bagay na yan, inalaw ng Lord dahil mayroon siyang layunin. Now, Paul's life teaches us that joy in suffering is possible when our focus is on Christ, His purpose, and eternity rather than our temporary hardships. Instead of letting difficulties steal our joy, we can trust that God is in control and is working through every situation. Now, key lessons to remember. Basahin natin. Ready, begin. Suffering for Jesus is an honor that draws us closer to Him. Second, hard times help us grow spiritually and strengthen our faith. Next, God can use our struggles to spread the gospel and encourage others. True joy comes from focusing on Jesus, not our circumstances. And last, we are never alone. God and our fellow believers support us. Amen? Yun yung kagandahan. Andiyan ang Diyos, andiyan ang mga kapatiran, sa oras na ikay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, huwag mo lang ilayo sarili mo. Huwag mong ilayo sarili mo sa church. Kasi yung mga kapatiran, isa sila na gagamitin ng Diyos para palakasin ka. Para ipag-pray ka. Minsan, no, nakakaranas na nga tayo ng problema, lalayo pa tayo sa church. Mas lalo tayo mahihirapan. Kaya nga, dinala ka na, binigyan ka ng Diyos ng church family kasi sila yung gagamitin ng Diyos para i-comfort ka, ipag-pray ka, no? Tulungan ka sa simpleng paraan. Hindi sila kaaway, kundi sila ay kasangkapan ng Diyos para mas lalo kang maging matatag sa oras kahit ikaw po ay nasa gitna ng mga pagsubok sa buhay. No? May mga questions po na ikaw lang ang sasagot nito. Una, basahin po natin. How do I usually respond to suffering? With joy or frustration? Pag mayroon tayong paghihirap, pagsubok, anuman ang ating hinaharap, ano bang respond natin dyan? With joy or frustration? Buti pa hindi ko nakilala si God. Buti pa hindi na lang sana ako sumunod kay Jesus. O nagkaroon ka ng joy. Lord, thank you. Kahit pinipersecute ako ngayon, pero salamat kasi karangalan pong paglingkuran kita. Second question, in what ways can I see God working through my trials? In what ways? Nakikita mo ba yung paggalaw ng Panginoon? Maybe naghihirap ka ngayon, nasa trials ka ngayon, nasa sufferings ka ngayon.
nakikita mo ba yung paggalaw ng Diyos? O kaya hindi natin nakikita kasi nakapikit tayo, hindi natin pinapansin that God is working. That God is using your circumstances kasi mayroon siyang mensahe na gusto ipaabot sa iyo. How can I encourage someone who is suffering for their faith? Pwede tayong maging instrumento ng Diyos. Minsan, konting tapik lang yan sa mga taong nahihirapan, malaking comfort na sa kanila. Wala kang sinabi, tapikin mo lang ang balikat niya. Sometimes, magsilbi kang shoulder nila. Sige, iyak ka lang dyan. I-pour out mo lang yan sa luha mo. Andyan ka lang, balikat lang yung in-offer mo. Malaking tulong na comfort na siya. Kahit sabihin lang natin, I'm praying for you, kapatid. Malaking comfort yon sa mga taong nahihirapan. How can I encourage someone who is suffering for their faith? Ang tanong, basahin nga natin itong pang-apat. Am I willing to suffer for Christ's sake if necessary? Yung tanong na yan, mga kapatid, ikaw lang ang makakasagot. Si Christ nag-suffer for our sake. Pero tayo, willing ba tayong mag-suffer para kay Kristo kung kinakailangan? May we have the same attitude as Paul, rejoicing in trials, trusting God's purpose, and keeping our eyes on Christ. Tayo po ay yumuko at manalangin po tayo. Kapatid, ang mensahe ng Diyos ngayong umaga, joy in suffering. Maybe hindi natin ini-expect na dadanas tayo ng mga paghihirap, pagsubok. If you are, kung ikaw ay nasa sufferings ngayon, because of Christ, dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, magalak ka. Yung salita ng Diyos ngayon, nagbibigay encouragement. Yes, there is joy in serving Jesus even in the midst of sufferings. Pero yung tanong, are we willing to suffer for Christ's sake if necessary? Or isa tayo sa bibitaw sa kay Lord dahil nahihirapan na tayo. Pastor, wala pa namang sufferings, Pastor. So, salamat sa Diyos. Pero if ever God will allow us to experience sufferings, sana titingnan natin ito sa perspective ng Diyos. Lord, anong purpose mo? Lord, paano kita i-glorify in the midst of my trials? Lord, paano mo ako gagamitin for your glory? Masasabi ba natin, Lord, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Joy in suffering. Lord, thank you for this joy. Hindi ito mababayaran ng anumang mga bagay dito sa mundo. Hindi ito mabibigay ng pera, kayamanan, o anumang mga temporal na bagay, O Diyos, dahil ang itong kagalakang ito nasa kay Kristo. At ito
po ay hindi mawawala kahit kami po ay daranas ng anumang pagsubok, paghihirap, problema. Lord, thank you sa buhay ni Pablo. Na sa likod, Panginoon, sa kanyang kalagayan, nagkaroon kami ng encouragement. Nagkaroon kami, O Diyos, ng inspirasyon na pwede pala kaming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo kahit minsan nahihirapan kami. Pero kahit, Lord, may mga sufferings in our Christian life, thank you for giving us that joy. Joy of the Lord Jesus Christ. Bless your word, O God. Bless your church. In Jesus' name.